Dati nang nadawid sa ilang kontrobersya ang isa sa mga kontraktor ng flood control projects base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research. Ilang kilalang personalidad naman ang iniuugnay sa iba pang kontraktor at kabilang si Senate President Chis Escudero na pumalag sa anyay malisyosong pagdawit sa kanya. May unang balita si Maki Pulido. 15 kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuuang pondo para rito. Sa 15 yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yon. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 na bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects. Pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awardan naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling general information sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na presidente. Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan rin daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Nasa listahan din ng Centerways Construction and Development Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Chis Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano, pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Centerways Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Centerways Construction.
Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, Yung demolition job, siguro bangitan niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Chis Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon niya. hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkaka-corner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, we're doing our best actually to monitor, but once again, the challenge is actually to verify them actually in the field. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.